Ang cute to, sobra. Ano, pupunta ka palengke? Saan sa palengke? Sa Manawag lang ko yan. Bili lang ng pagkain sabi ni niya. Charmaine, ate, alis na kami. Sa pupunta. Pupunta kayo Manawag, mamamalengke kami. Bili ng pagkain. Na carrots. What's up? Ba't ganun lagi yung ano niya, laging mommy is the best. Mommy is the best talaga. Wala naman daddy in the best. Alam ka na daddy is the worst. Sinadya ko talaga yung akin ko eh. Pati sana. Yun talaga. So we're back again guys. Hold up. Then pupunta muna kami ng mall, kukunin ko yung lente na itong camera ko. Tapos nag-message sa akin si Marlo, alis na. Ngayon ano na, family problem na. It's super understandable. So, di ba magpa-try out ako ng post for 5 days. 5 days eh, no? 5 days. Crime. Hindi naman, aabot siya September 7. I think aabot siya sa unang laglagan. Birthday ni Kim, guys. Okay, it's birthday ni Kim. Paggawa kami ng cake ni Kevin na tapos bumili siya dito na BBC. 7 inches yata yun, 11. May Gawin natin vibrate. mamaya, sino kayang sumubo, sino kayang makasubo ng lahat, bigyan natin ng 1,000. Yung ano po kasi kahapon, nag-ano po kami, pumunta kami nag-scream muna kami. Tapos, pumunta kami sa coffee shop. Tapos, tumawag sa akin yung asawa ko. Ay, doon po ba yung sinabi ko kanina? Tapos, ano yun, sabi nung wife ko nga na, yun nga, nahihirapan siya. Kasi nga, yung page niya medyo humina na, hindi na malakas, hindi na rin kumikita. Tapos, yung tindahan nila na pinagkakakitaan nila, syempre, lumipat sila. Tapos, hindi na sila makapwesto doon kasi sobrang liblib yung nalipatan nila. Kaya ngayon, nahihirapan yung wife ko. Tapos nagre-request, sabi niya kung pwede, umuwi ako kasi sabi niya nga, yung katulong nga na, yung babysitter nga namin, papauwiin namin kasi para bawas gastos kasi yung ibang babae namin sa kanya, ibang papakain na lang namin kay Ceres o kaya dagdag namin sa mga gatas or sa ano namin. Tapos ayun, gusto ko lang na sabihin sa na titignan ko muna kung papaalam kay Boss D, pero itutuloy ko tong laban kasi nga sabi ko, ito yung, hindi, tsaka Boss D, pangarap ko kasi ito eh. Sabi ko, walang pwedeng pumigil sa pangarap ko. Kung pwede nga lang, manap ako ng titirahan dito ko lang iuwi yung mag-ina ko, tapos uuwi-uwi na lang ako ng lingguan doon eh. Men, para sa akin na, like, honesty. Pamilya mo yun talaga, priority mo talaga yun. Alam mo dati, nung wala pa akong pamilya, I think hindi kita maintindihan. Magiging selfish akong tao. Ba't ka naiiyak? Wala, kasi kasi ako parang nandun ako sa part na parang pinagpipilian. Parang hindi ko naman sinasabi na yun yung inano sa akin ni Lord. Parang nagiging trial sa akin na... Tatkayan talaga, man. Alam mo yun, in the end of the day, Marley, yung bonding na nagawa natin hindi basta-basta. Umay ka umiyak, naiiyak ako. Sisik mo ka ata. Kaibigan tayo dito, man. So kung kailangan ng tulong, huwag ka maiiyak. Okay? Second, yun nga, kung ako pa rin yung dati, yung magiging selfish ako, focus ka dito, ganyan, kasi ngayon yun, nag-gets ko na pagpamilyado, like, palagi kang may dalawang choice. Now, syempre, dream mo to, hindi naman mawawala to eh, tandaan mo, like isip yung sinabi ko, yung Mobile Legends, hindi yan mawawala. Dito lang yan, tol. Dito lang yan, hindi yan mawawala. Okay, ngayon, tapusin natin yung September 7. Hanggang 12. Sabi lang ako. Hanggang 12. September 7 to 12. Pakita mo na if ever alis ka man after ng 12, pakita mo na pinagpagunan mo to. Kasi pag hindi ka magsisi, alam mo yun, like paglaki ng anak mo, papakita mo na anak mo to. Grab ko yung opportunity. Ito yung pangarap ko. Yun nga lang, kasalanan mo kasi umuwi ano dyan. Isa yung sa anak ko na, yun ang opportunity. But may trial si God. So, pinili kita. Alam mo yun, hindi mo man ihasabihin sa anak ko na ikaw yung may kasalanan, pero sobrang importante mo sa akin. Sasabihin mo yung anak mo, paglaki ng pag may possibility na may gusto kang gawin, pangarap mo, go for it, grab it, conquer it, work hard for it. Alam mo yun. Yun yung gusto ko, sabi ko sa post ng mga boss din na kung hindi ko man yung pangarap ko, hindi ko nagawa, hindi ko natupad, gagawin ko na lang yung sa anak ko.
na yung future niya mas okay. Hindi naman sobrang, ayoko lang sobrang mataas. Yung sakto lang na parang mataas na sabi nila na at least hindi ko sila pinabayaan. I mean, ayun naman yung goal natin mga parents eh. Like yung gusto natin sa anak natin. Hindi naman malagpasan tayo, but at least maging masaya sila sa buhay. Kakontrakan ko na si Anthony pag if ever na kung padali yung kontrata mo. So, pag pag-tawid, may hanap buhay ka na kagad. Saan? Pag malaki yun. So, ano nga, boss din. Hindi, iano ko na yun, ipaparush ko na kay Anthony. Since G ka naman na, di ba? Opo. Hinintay ko na nga lang kontrata eh. So pag-sinyan mo. Tsaka sabi ko nga, boss D, sabi ko sa asawa ko, pwede naman akong bumalik doon kina boss D if ever. Kasi si boss D ayaw talaga akong pauwiin noon. Naiiya lang din yun sa akin magsabi na kung mayroon akong problema, magsabi ako sa kanya. Yung sabihin ko sa maging open ka sa akin kasi hindi ko naman na-disregard yung emotions mo. I mean, I think lesson learned na yun sa akin nung dati sa mga naging player ko na alam mo yun, like, okay, nandun ako, sinusuportahan ko sila, pero pagdating sa family side nila, parang wala akong pakay. Kasi hindi ko nagigits eh, hindi ko talaga naintindihan eh. Like, to be honest, magiging honest ako sa Marlo, like, hindi ko naintindihan kasi wala pa akong pamilya. Ngayon, nagkapamilya ako, ngayon, nagigits ko na, shit, okay, priority talaga yung family over this. Kasi eto hindi naman mawawala to eh. Andyan yan eh, habang buhay eh. Ay, yung pamilya mo pag nawala, magsisisihan mo habang buhay. Okay. So, go for it. Punta-puntahan yung asawa mo, anak mo. Pero pupunta sila September 2nd. Bunonood sila, boss D. Yun ang gusto ko kasi gusto ko mag-picture siya doon. Kasi if ever, siyempre, mali mo makuha niyo yung dugo o na mahilig ako sa mobile na naglalaro ako. Papakita ko sa kanya na ito ka, yung bata ko. First time kong lumaban sa SM ng ganito. Tapos nandyan ka nanonood. Makikita mo na parang... So sakto, baka sabihin natin that September 7, ipasign na kita ng contract. Tapos na yun, after September 12, di naman stress-free ka na uwi kasi inyo may aabangan sila na trabaho mo. Tsaka pag lumaki naman si Ceres, meron ng bataan si Batute. Meron na siyang kasama, kaibigan na siya. Pag nakikita ko, dati wala akong pakialam sa mga gayon. Takot nga ako, alam sa totoo lang, hindi lang siguro ako nakakaranas na dati. Takot ako magkaroon ng responsibilidad. Naalala ko dati, boss D, nagkaroon ako ng isang ex-girlfriend tapos sinabihan ako na buntis ako ganun-ganun tapos bilang kinilabutan ako na parang gusto kong sabihin sa sarili ko na palaglag mo yan, hindi ko parang wala pa ako sa point na gano'n. Pero hindi ako yung tatay na. Kasi parang ang nangyari ng boss D, naging kami, tapos meron talaga siyang... like, I think napanood na gusto ko talaga magkaanak. Okay. Pero yung nagkaanak ako, binago talaga yung buhay ko, yung pananaw ko sa buhay. Di ko masasabi naging mature ako, pero naging hindi na ako self-centered, hindi na ako, alam mo yun, like selfish pagdating sa mga bagay-bagay. Doon ko nakita na, like, kung ano yung para sa anak ko, ibibigay ko. Hirap pa rin tatay ito. Sobra. Ako din pero lalo. masarap pa rin tatay na mahirap. Like, alam mo yun, nagigets ko. Sana sa'yo, to be honest, Marlo, kasi yung finipid sa'yo ng mga tao, bash, hindi. Ayun nga, pinagsabihan ko nga sila dito sila Cousin. Kasi ngayon, minessage mo sa akin, di ba? Sabi ko sa kanila na nagalitan kasi ko sa lahat sila single, pati iba. Sabi ko, guys, isipin nyo, tayong comfort zone ni Marlo. Sa labas, nakikita nyo, pinagtatawanan siya. Sa mga comment, inaasal siya. Kahit man lang tayo maging support system niya dito na hindi natin siya kukumpalin. Alam mo yun, like, dito na tayo eh. Like, sa labas, ang daming sinasabi kay Marlo, sa mga comment. Kahit tayo man lang yung maging positive para sa kanya. Kasi, isipin nyo, pumunta siya dito. Yung support system niya, yung anak niya, pati yung asawa niya. Eh ngayon, di naman sa iniwan niya, chinis niya yung dream niya, iniwan niya muna doon. Which is, goods naman, pabor naman sa girlfriend mo, umuha naman siya, pati sa anak mo. Tayo man lang maging support system niya, may tulungan naman natin siya na i-cheer up, gano'n. Nag-sorry sa akin si Cousin, sorry boss, hindi mo ulit. Sabi ko, hindi mo pa alam yun, Cousin. Sabi ko, sa kasal na 17 years old, 18, 19 years old kayo. Okay. Kami may anak na kami. Alam mo yun, hindi kami basta-basta nag-o-open up. Siyempre, tatay na tayo, kailangan natin ipakita sa mga batang to na, uy, wala tayong problema. Pero sa, ang dami pala, kumpul pala, like, di ba? Pag yun, Mark, good choice mo, kamatay
bata ako. Kung ngayon yung tingin mo makakabuti, go for it. Ayun nga po. Kasi sabi ko nga na at least kahit pa paano, natupad ko naman yung dream ko. Pero sabi ko naman sa asawa ko na open naman ako doon kay na Boss D. Kaya lang ako uuwi dito. Aayusin ko lang dito. Iaano ko lang sa inyo na maging okay kayo. Kasi yung umalis ako dun sa kanila, kakalipat lang nila ng bahay, Boss D. So, nag-aano pa sila. Madami din ako binibreak na deal dito ngayon lately. Kasi kung, di ba alam naman, nagtayo ako ng agent sa Weefred. So pag ang dami kong kausap ngayon na madaming brand deals na gustong pumasok, which is super nice. I mean, positive problem. Syempre grateful ako kay Anthony. Pero yun nga, pag-usapan na lang natin to September 7, mag-prepare ka, pahinga kami, kausapin mo yung asawa mo, check mo yung anak mo, tapos manood sila September 7 para makita nila na ito yung isang buwan na full practice mo, pakita mo, ilabas mo doon. Para ma-enjoy nila. Kaya nga sabi ko nga, nangingi din ako ng sorry dun sa asawa ko kasi gabi-gabi gusto niya akong tawagan, hindi ako makatawag. Kasi naglalaro kayo. Sobra. Nag-start kami. Tayo mga ML player, nocturnal tayo eh. Nocturnal tayo, vampira tayo eh, kumbaga. Sa gabi tayo kasi doon madami naglalaro eh. Sobra. Kasi yung mga estudyante papasok sa umaga, uwi ng hapon, kakain pa, papahinga, utusan ng magulang o bumili ka ng toyo patis, ganyan, luto tayo. Pagkatapos ng around 8 na yun, doon na sila maglalaro. Tapos doon tayo maglalaro din sa bahay sa RT. So tayo naman, yung ano natin, 8 to 2 to 3 AM, diba? So nocturnal tayo. Pero naintindihan naman ang asawa, which is good part. No problem naman. Ano daw, kasi every time nga daw Boss D, pag tuwing gabi umiiyak daw siya, hindi daw niya alam kung bakit. Sabi ko baka yung part niya ng postpartum. Oo, postpartum. Kasi syempre, syempre lalaki ako. Wala naman akong ganung pakiramdam. Iniintindi ko siya kasi sabi ko, kasalanan ko naman kung bakit siya naging ganun. Bakit siya nagka-baby na maaga, na wala pa naman talagang, kasi 18 pa lang siyang nabuntis eh. Tapos, ayun, gusto ko sabi ko, gusto ko Teka, daw ka pala ng mga 18 years old ah. Na-joke lang. Pero yun nga Marlon, pagka maiyak. Pagka may kailangan ka nga, open mo sa akin. Okay? Lang Boss D, lagi ako magsasabi sa inyo. Sa lahat naman yun, sa lahat. Huwag ka maiyak. Pagkantayin mo, compress na masyado yung problema sa'yo na nandito lang naman kami. Okay. Yun, may dayo ngayon, kaya maglalagod ka. Nanood ulit ako, Boss D. Okay. Guys, yun, shoutout ko lang yung mag-ina ko. Shoutout sa'yo. Thank you sa support. Love you. Kala ko sasabihin ko, shoutout ko lang yung mag-ina ko, ina nyo. Si AJ, natutulog ako, tapos papasok siya sa school. Kinuha niya si Axel, dinala niya sa Manila, tapos nag-stay sila doon ng one night. Nahihibang ako, men. Paano pa kaya ikaw? Sabi ko, nag-usap kami lately ni AJ, sabi ko, bibigyan hirap pala. Isipin mo si Mario, si Ugada, dito na malayo sila sa anak nila. Hirap pala, sabi niya. Oo, kaya sabi sa akin AJ, kaya huwag niyong invalidate yung feeling ni Mario pati ni Ugada. Huwag kayong maging selfish, nasabi sa akin ni AJ. Kung nakikita niyo binubuli si Marlo sa labas, at least pag dito, hindi siya binubuli. Minamahal niyo siya. Masyado kayong sabi niya parang self-centered, hindi niyo alam. Ikaw, alam mo na, sabi niya sa akin, sabi ko nga last time, kung maaari na kung may pagkakataon, pwede kong sabi ko sana, kahit makapunta man lang yung mag-ina ko dito. Makalaro si Batote ni Ceres. Palakad na siya, Boss D. Nakita mo ba yung sinend ko sa'yo, di ba? Sobrang tuwan-tuwa ako eh. Si Batote, di ba palakad na rin ba? Ano na rin sa atin mo? Gusto lang mo ako kasi, pagpapalod na bigay tayo.